Ako po si Leonard Allen Guzman. Ako po si Jimuel Torado. Magandang araw po, ako po si Antonio Marquez. Hi, ako si Micah Gabriel Ochoa. So magandang araw, ako nga pala si Winfred Kalitaban. Hello po, ako po si Erwin Josh Emilio. Sa likod ng mga nakangiting larawan at medalya, may kwentong di kayang ikwento ng tinta. Mga daliring nanginginig, lalamunang natutuyo. Kailan titigil ang ingay ng mundong bumubulabog sa puso? Ang silid-aralan ay tila isang digmaan. Hindi lang laban sa libro, kundi pati sa kalooban. Takdang aralin na tila walang katapusan at marka na parang hatol sa kanilang kakayanan. May mga pamilya ngunit di naririnig ang boses nila. May sistema ngunit tila ito'y tanikala. Sa bawat klase, online man o harapan, maraming kabataan ang nalulunod sa kawalan. Tayo'y naririto sa pamantasan ng lungsod ng Maynila upang basagin ang katahimikan at makinig sa kanila at tanungin, kumusta ka? May lakas pa bang natitira? Bawat estudyanteng may kwento at tayo ang makikinig sa kanila. Paano mo nararamdaman ang iyong sense of belonging sa paaralan? Base po kasi sa aking karanasan ay nung junior high po. Nahirapan po kasi may pagsalamuha sa aking mga klase noon at dahil po dito, masasabi ko po kasi na talagang mahalaga ang sense of belonging sa ating school life. Kasi po noon hindi ko po kaya makipagsalamuha sa iba at nahirapan po ako. Hindi po wala po ako malapitan at mahirap po siya at ganun po. Kumusta naman yung pakikisalamuha mo sa paaralan? Noong una, feeling ko, nahirapan ako mag-adjust sa new environment ng school. Ayun, feeling ko hindi ako belong eh. Dahil doon, tahimik lang ako, hindi ako masyadong nakikihalubilo kasi yun. And minsan nga may mga pagkakataong naisip ko talaga na mag-isa lang ako. Sa hirap makipag-ugnayan, ang puso'y naglalakbay. Kailangan ng koneksyon upang sa pag-aaral magtagumpay. Ngunit sa bawat takbang, isang mabigat na pasanin ang kapantay. Ang bigat ng aralin, tahimik na sumasabay. Kumusta naman yung pag-aaral? Ngayon po, hindi masyado maganda yung pag-aaral ko dahil nung elementary, maganda yung naging grade ko. Pati ako sa honors eh. Pero nung nagsimula yung junior high, masyado na ako na-fall behind sa mga activities. Hindi ko na ipasa on time and di ko masyado naiintindihan yung mga lessons na binibigay nila sa akin noon. Ngayon sa college, di ko alam kung may papasok ko ba to dahil na-fall behind ako sa mga activities din. Wala ako ng oras ng tulog ko. So, nahirapan ako eh. Hindi ko alam kung makasurvive ako dito sa Malaysia. Ang presyon ng aralin ay unti-unting bumibigat. Sa bawat takbang, ang pagod ay lalong sumisikat. Ngunit higit sa lahat, masakit na totoo. Ang mataas na inaasahan nila'y parang gapos sa ulo. Hello.
pag-aaral, sobrang nahihirapan ako dahil hindi lang sa sarili ko, dahil para din sa mga sinasabi ng mga tao sa akin. Mataas yung tingin nila sa akin, na hindi ko na nahihirapan ako kung makakuha ko ba yung expectation nila o ma-reach ko. Ako yung panganay sa pamilya, kaya iniisip ko kung ako ba yung pag-asa nila, sabi nila na kailangan ako yung pag-ahon. Kasi kung hindi yung mga kapatid ko, ako daw dapat ang magbangon sa amin. Pero paano kung ibabangon yung pamilya ko, sarili ko, hindi ko kaya mabangon. Tapos pagdating naman sa schools, yung mga guro, sobrang taas din dapat ng makikita nila activities dapat na kailangan ko ma-reach. Na hindi ko alam kung na-reach ko ba talaga o napapagod na ako para lang ma-reach yung ganung standard nila. Pero sinasabi ko sa sarili ko na para naman to sa kabubuti ng kinabukasan. So, tuloy-tuloy lang kahit nahihirapan, siguro worth it naman to sa dulo. Ayun lang siguro. Kaya sera-sera. Sa akin, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Yun talaga ang pinaka-goal ko ngayon. Kasi as someone na pinanganak sa middle class family and only child lang, sa akin yung bigat na kailangan makatapos ka, kailangan mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo. Sa akin, dala-dala ko yun. Kasi unang-una hindi madali na ipanganak ka sa middle class family. Kasi problema nyo rin kung paano yung magiging gastos nyo, lalo na kung college ka na. And only child ka lang, wala kang kapatid na tutulong sa'yo or aalalay. So yun, yung bigat na ikaw lang mag-isa ang lalaban sa buhay na to para ihawon yung pamilya mo. Yun yung problema ko ngayon na kaharap sa goal ko na makatapos na makapag-aral. Sa bigat ng inaasahan, ang sarili nawawala. Laging pilit abutin ang mga di maabot na tala. Ngunit paano pa pipilitin? Paano pa lalaban? Kung sa tahanan mismo, ang pundasyon ay nawalan. May bagay ba na nasa isip mo pa rin na nakaka-apekto ng hindi sa pag-aaral? Hanggang ngayon pa rin po, gumugulo pa rin sa akin. Naiisip ko pa rin po yung pagkawala ni Mami last year. Lalo na po kasi like this day po, siya namatay this week. Naging malaki talaga po yung pag-apekto sa akin ng pagkawala niya. Kasi po, iniisip ko pa rin po kung tutuloy pa rin pa talaga ako sa pag-aaral, tutuloy ko pa yung pangarap ko kahit wala na siya. Kasi po, si Mami po talaga parang naging support system ko lagi sa pag-aaral, sa life. Kaya, yung namawala po siya, sobrang bigat po talaga sa akin. Kaya, hindi ko po siya kaya noon. Pero, po ngayon medyo na-overcome ko naman. Pero, gumugulo pa rin talaga sa isipan ko yung pagkawala niya. Lagi kami magkasama dati. Si Mami tumutulong sa akin dati na pag may mga assignments ako or ito po si Mami na nagsusupport pa rin namin. Sa bawat patak ng luha, isang paalala na ang buhay ay higit pa sa marka o medalya. Hindi laging tagumpay ang sukatan ng halaga, kundi ang tapang sa pagkabangon mula sa pagkakadapa. Sa piling ng kaibigan, nahanap ang sigla. Sa kwento't tawanan, bumalik ang pag-asa. Kapwa'y sandigan sa oras ng kaba. Dahil sa pagkakaisa, mundo'y nagiging magaan na. Ang pag-isa ng mundo ay hindi kailan. Ito'y simula ng kalakasan. Saka
kapwa, may pag-asa. Sa ugnayan ay may kapangyarihan. Ang marka ay hindi tumatal. Ito'y bahagi ng paglalakbay. Sa bawat pagkakamali, may aral. At sa bawat aral, may tagumpay. Presyon ay hindi mag-isa. May pamilya kang kasama. Sa tahanan, May lakas sa yakap ng pamilya. Pagkawala ay hindi ka tapusan. Ito ay apoy ng tama. Sa alaala, may gabay. Sa lab, namo. Sa bawat hakbang, may aral na natutuklasan. Sa bawat pagkatalo, nagsisimula ang tunay na kaalaman. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa grado, kundi sa tapang ng isip at puso na patuloy na naglalakbay sa pagkatuto. Mahalaga ako. Mahalaga ako. Mahalaga ako. Mahalaga ako. mahalaga ako. Mahalaga ako. Mahalaga ka. Ako si Rufo May Silorio at ito ang Pasay. I heard